Okay, musta? Another budget keyboard na naman to. Kasi sabi ko, wala nga naman isa lang bilhin nating budget keyboard, di ba? Para may partner naman yung budget keyboard na bilhin natin. So anyway, ito nga yung FE68. Ito naman. Nakalagay naman dyan sa title. Guntingin lang natin. Para di masira katulad ng isa. Uy. Kakasabi ko lang, wait lang. At may nagmimiyaw si Tanga. Ay, hindi na pala siya si Tanga. Siya na pala si Premium ngayon. Dahil feeling Premium feeling version na siya. So, open natin. Wait. Medyo maganda yung packaging niya kaso may damage. Sige, ayos lang yan. Kakasabi ko pa lang hindi, sa ano na yan, sa carrier na naman yan. So, yun na nga. Ito yung FE68. Walang kahit anong tatak, pero yun lang talaga siya, FE68. Siguro, feeling ko ito, pero hindi nga natin mabasa kung wait, ito. Google Lens, ano natin, testing natin. Saan na yun? Ginagamit ako kanina Google Translate. Okay, so Google Translate natin using camera. Yan. So, anong ibig sabihin nitong F68 na yan? Okay, Google F68 wired mechanical keyboard. Ewan ko nakita yun sa camera. Ayun na, so pag yan, FE68, pag yan, natin, F68 F68 mechanical keyboard. Tapos, yung Chinese na nakalagay dyan, oops, Fenglingdu. So, mukhang yun yung ano niya, Fenglingdu. So, meron ba nakalagay dito? Tignan natin. F68 word. F68 word ulit to. Oh, word. So, mukhang ito nga yung brand niya is Fenglingdu. Nagtago ka pa. Akala mo di ka namin makikita. Yan yun. Yan yung brand mo. Open na natin. Okay. Typical na box ng mga nasa gantong range. Siyempre yung keyboard. At meron kang kasamang manual. Okay. Ay, wait lang. Hindi, mamaya na. Buksan muna natin to. Uy. Medyo iba to. Kasi usually kasama switch. Pero ito kasama spacebar. Okay, so meron, syempre, USB-A, USB-C. Pero, may kasama kang spacebar. Wala kang pantanggal ng keycaps. Sige, okay, sige. Ano ba kasama dito sa ano? Pero, tingnan natin. Okay. So, mas maganda naman. Uy, in fairness, mas maganda siya sa ano, no? Mas maganda siya sa K500. Ayun, no? Tsaka yung keycaps. Pero medyo shiny siya, yo. May nagre-reflect para medyo makinang. Okay. At syempre, since ilan nga to, 68 is mas mahaba siya ng onte. Kasi ayun, tatanggalin yun, no? Ayun, ito lang dapat yun. Ito yung hindi ko trip sa mga ganito. Sana FN na lang talaga to. Pero, well, opinion ko lang naman yun. So, yan. So, yung taas, syempre, nandito yung upper left, nandito yung USB-C mo. Connector, gilid, wala. Sa baba, wala rin na design. Ayan, ito nga, yung usual na setup, pag gaganto, wala talagang stand. Pero may nakaabang na maglalabas dapat sila ng ng wireless dongle, pero di nila tinuloy. Okay. So, sound test. Talaga medyo pangit yung Pero, lagay na natin to. Total, nandito na to eh. Kasama to sa binayaran na yun nga sinasabi ko. Magkano to? Wait.
Fengling Du F68. Okay, yan. Sorry, ayun. F68. Kaya medyo mas mataas ang presyo niya ng unti. 135. Ito nga 135 din. Pero kasi may shipping. 135 din nakuha ko ng 1369. So kasama ng shipping. So wala siyang discount. Pero yun nga, sabi ko, mas maganda naman siya. Actually, yung keycaps yung mas maganda dun sa isa. Para sa akin pero syempre baka may mas trip yung ganung keycaps. Pero mas trip ko tong mas medyo doon sa dalawa, ito tsaka yung isa, mas pabor sa akin to. Mas papabor sa akin to pag mabubuksan natin to. Wait. Yan. So lagay natin. Medyo hindi nga lang siya, sana kasi dito binagay niya na no. Pero maganda to. Coffee time. Try natin. Yun nga, wala siyang kasamang keycap cooler Yan. Okay. Medyo mas malaki siya pero all goods. At tabi na natin yan. At tabi na natin to. Or tabi muna natin yan. Oops. Lalaglag. Okay, so yan. Ay yung keyboard natin. Yung itsura. Diba? Mas presentable siya. Well, yung presentable depende na talaga kung paano mo titignan. Pero sa akin, ayun nga, mas trip ko to. Bakit may parang butas dun? Titignan natin maya-maya. Pero yan, yung itsura niyan. Okay. Medyo off, naging off no? Pero, sige, pwede na yan. Dali niyang tanggalin in fairness. Okay. Oopsie. Pahirapan na naman tayo dito. Yun. Uy, iba yung ano nyo. No? White. Madaling tanggalin yung keycaps. Yung switch, medyo mahirap. Okay. So, going back dito is open yun. Yung usual na na gantong budget na keyboard. Open, tapos isang ilaw lang yan. At para malalaman, kukunin ulit natin yung iPad. Wait. Okay. Uy. Ala, ito na nga. Nasira. Ay, wait lang. Ayun Nasira. Kita nyo? Saan natanggal yun? Ito, bumigay agad yung case. Housing ng Sira, min. So, yan. Connect natin sa iPad. Oops, wait lang. Okay. Oops. So, ayan yung itsura niya pag may ilaw. Hindi ganun kaganda, pero dahil nga nasa gantong budget range setup siya, is okay na siya. Yan. So, gumagana naman yan, malamang. Ayan At check natin pag nakakabit to. Anong itsura, anong ilaw. Oops. Oh, sorry. Ayun yung plastic. Tapos walang, hindi nga plastic medyo mapakapal Di plastic. Di plastic. Plastic pala. Pero medyo makapal. At ito. Okay. Typing test.
Okay na siya. Kung papapiliin ako, kung mabilis lang na ano, kung papapiliin ako, Ettore yung isa, mas pipiliin ko to, pero hindi ko trip tong medyo makitang eh. Itong part na to, tong brown na to, hindi ko masyado trip. Pero kung trip mo yung ganitong kulay, mas okay. Pero mas maganda siya para sa akin compared dun sa isa. Yun lang. Pero yung feels, mas halos parehas eh. Halos parehas. Yun nga, pero yun nga, extra 300, 360, or sabi mo extra 400. So, may extra ka na keys, pero yun nga, 61 yun and 68 to. Tapos, itong sinasabi ko, tulad dun sa isa, mas madali yung arrow keys niya dahil, yun o, proportional siya, unlike nung isa. Nandito yung tatlong arrow keys and nandito banda sa gitna ng down tsaka right yung arrow keys nung isa, diba? Pero yan, meron kang extra delete, page up, page down, or syempre pwede mo naman i-remap yan pag remappable or na-program yung keyboard mo. If not, pwede kang gumamit ng auto hotkey or other similar programs na parehas na. Anyway, so yan na nga yun. Yung F68 Fengling Do, ganun. Lalagay na lang natin dyan. Pero, yun lang. Sige na. Dito na natin tatapusin. Bye-bye and babu.